How to combat hypovolemic shock, IV insertion techniques. Paano labanan ang hypovolemic shock, IV insertion techniques? Sa crucible ng labanan, kung saan ang bawat segundo ay binibilang at buhay ay nakasalalay sa balanse, ang kakayahang magbigay ng agarang pangangalagang medikal ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ngayon, sinisiyasat natin ang kritikal na kasanayan ng IV insertion, isang lifeline para sa mga nahaharap sa mapangwasak na epekto ng hypovolemic shock. Isipin ang kaguluhan ng isang labanan, isang kasamang nasugatan at duguan ng husto. Ang iyong mabilis na pagkilos at kaalaman ay maaaring palitan ng kanilang mahalagang likido, na binibili ang mahalagang oras hanggang sa maabot nila ang propesyonal na pangangalagang medikal. Sumali sa amin habang ina-unlock namin ang mga lihim ng diskarteng ito na Nagel iligtas buhay, na nagbibigay kapangyarihan sa iyo na maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan. IV insertion. IV pagpapasok. Hinaharap namin ang hypovolemic shock, isang seryosong kondisyon na maaaring mangyari kapag ang isang nasawi ay nawalan ng malaking halaga ng dugo o likido. Isipin ang isang sundalong Pilipino noong labanan sa Marawi, na sugatan sa apoy ng kaaway at mabilis na nawalan ng dugo. Ang mabilis na pagkilala at paggamot sa hypovolemic shock ay maaaring magligtas ng kanilang buhay. Hypovolemic shock, pagkatuyo ng katawan. Isipin ang hypovolemic shock bilang isang matinding tagtuyot sa katawan. Kapag ang dami ng likido sa sistema ng sirkulasyon ay bumaba ng husto, ito ay parang isang ilog na natutuyo. Ang mga organo at tisyo ng katawan ay hindi nakakakuha ng oxygen na kailangan nila, at ito ay maaaring humantong sa organ failure at kamatayan. Spotting the signs, pagtuklas sa mga palatandaan, ang mga alarm bell. Ang hypovolemic shock ay maaaring sanhi ng pagdurugo, pagkasunog, pagsusuka, pagtatae, o kahit na labis na pagpapawis. Ito ay tulad ng isang tumutulo na tubo, ang mga likido ng katawan ay masyadong mabilis na tumakas. Panoorin ang mga babaalang ito. Matinding pagdurugo. Malinaw na pagkawala ng dugo mula sa mga sugat o paso. Pagkabalisa at pagkalito, ang nasawi ay maaaring mukhang balisa, disoriented, o hindi makasagot sa mga simpleng tanong. Binagong kamalayan, maaari silang maantok o mawalan ng malay. Pagkabalisa at pagkabalisa, maaaring sila ay malikot at hindi makatayo. Mabilis, mahinang pulse, ang kanilang pulso ay maaaring karera at pakiramdam na mahina o sinulid. Cool, clammy skin, maaaring malamig at mamasa-masa ang kanilang balat kapag hawakan. Mapatla o maasul na balat, maaaring mawala ang normal na kulay ng kanilang balat. Mabilis, mababaw na paghinga, maaari silang huminga ng mabilis at mababaw. Uhaw at tuyong bibig, maaaring magreklamo sila ng matinding pagkauhaw. Pagduduwal o pagsusuka, maaaring makaramdam sila ng sakit sa kanilang tiyan. Preliminary measures, the emergency response. Mga paunang panukala, ang emergency response. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito, oras na upang kumilos ng mabilis. Isipin ang iyong sarili bilang isang unang tagatugon pagdating sa pinangyarihan ng isang aksidente. Narito ang kailangan mong gawin. Suriin ang paghinga, kung ang nasawi ay hindi humihinga, simulan kaagad ang mga rescue breath. Kontrolin ang pagdurugo, maglagay ng mga pressure dressing o tourniquet upang ihinto ang anumang malaking pagdurugo. Mga sugat sa pagdamit, takpan ng anumang bukas na sugat sa dibdib, tiyan, o ulo. Iposisyon ng casualty, ihiga sila sa kanilang likod nang nakataas ang kanilang mga paa, maliban kung mayroon silang ilang partikular na pinsala tulad ng bali sa binti o sugat sa dibdib. Maluwag ang damit, nakakatulong ito na mapabuti ang sirkulasyon, ngunit hindi sa isang kemikal na kapaligiran. Magsimula ng IV, kung ikaw ay sinanay na gawin ito, simulan ng isang IV upang mapunan muli ang mga likido ng biktima. Subaybayan ang mga vital signs, bantayan ng mabuti ang kanilang paghinga at pulso. Tandaan, ang hypovolemic shock ay isang karera laban sa oras. Ang iyong mabilis na pagkilos at kaalaman sa mga hakbang na ito ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa kaligtasan ng isang nasawi. Manatiling mapagbantay, at laging maging handa sa pagkilos. Starting an IV, accessing the lifeline. Pagsisimula ng IV, pag-access sa lifeline. Natututo kami kung paano magsimula ng IV,
isang mahalagang kasanayan para sa mga tagapagligtas ng buhay sa pakikipaglaban. Isipin ang isang senaryo sa panahon ng pagkubkob sa Zamboanga, isang sundalo ang nasugatan at duguan ng husto. Ang mabilis na pagsisimula ng isang IV ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan, muling paglalagay ng kanilang mga nawawalang likido at pagbili ng mahalagang oras para sa paglikas sa isang pasilidad na medikal. Selecting the infusion site, finding the right vein. Pagpili ng infusion site, paghahanap ng tamang ugat. Ang infusion site, na kilala rin bilang venipuncture site, ay kung saan mo ilalagay ang IV catheter. Isipin ito tulad ng pagpili ng tamang landas sa isang masukal na gubat, gusto mo ng isang malinaw at tuwid na ruta. Iposisyon ang casualty, ipahiga ang nasawi habang nakaharap ang palad. Identify potential sites. Kilalanin ang mga potensyal na lugar, maghanap ng mga ugat na tuwid, bukal, at hindi madaling gamulong. Iwasan ang mga lugar na malapit sa mga kasukasuhan, kung saan malakas ang pulso, o kung saan may mga gallows, nunal, o maraming buhok. Piliin ang distal na site, kung makakita ka ng dalawang magandang opsyon, piliin ang pinakamalayo sa puso, mas malapit sa kamay. Maglagay ng constriction band, ilagay ang banda mga 6 hanggang 8 pulgada sa itaas ng napiling lugar. Makakatulong ito sa ugat na tumayo, tulad ng isang nakataas na landas sa gubat. Check the vein again. Suriin muli ang ugat, ipagawa ang kamao sa nasawi upang matulungan ang ugat na maging mas prominente. Kung wala silang malay, bahagyang itaas ang kanilang braso. Pagkatapos, pakiramdaman muli ang ugat upang matiyak na ito pa rin ang pinakamahusay na pagpipilian. Preparing the site, sterilizing the battlefield. Paghahanda sa site, isterilize ang battlefield. Bago mo ipasok ang IV, kailangan mong linisin ang lugar upang maiwasan ang impeksyon. Isipin ito tulad ng pag-clear sa isang landing zone bago dumating ang isang helicopter, gusto mo itong malinis at ligtas. Linisin ang balat, gumamit ng povidone iodine pad upang linisin ang site, simula sa gitna at paikutin palabas. Pagkatapos, panasan ito ng isang beses gamit ang alcohol pad. Initiating the infusion, accessing the lifeline. Pagsisimula ng infusion, pag-access sa lifeline. Ngayon ay oras na para sa pangunahing kaganapan, pagpasok ng IV catheter. Ito ay tulad ng pagtatatag ng linya ng supply sa isang kinubkob na lungsod, naghahatid ka ng mahalagang likido sa katawan ng biktima. Prepare the catheter, ihanda ang catheter, buksan ang packaging at maingat na alisin ang catheter at needle unit. Insert the needle, ipasok ang karayom, habang ang tapyas, ang pahilig na pagbubukas, ng karayom ay nakaharap, ipasok ito sa ugat sa isang 20 hanggang 30 degree na anggulo. Maaari kang makaramdam ng bahagyang pagbigay kapag ang karayom ay pumasok sa ugat. Check for blood return, suriin ang pagbabalik ng dugo, maghanap ng dugo sa flash chamber ng catheter. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay nasa ugat. Kung wala kang makitang dugo, dahan-daang hilahin pabalik ang karayom at subukang muli. Advance the catheter, isulong ang catheter, kapag nakakita ka ng dugo, itulak ang catheter sa ugat, na iniiwan ang karayom. Connect the tubing, i-connecta ang tubing, alisin ang constricting band at mabilis na i-connecta ang IV tubing sa catheter hub. Adjust flow rate, ayusin ang flow rate, buksan ang clamp at ayusin ang flow rate. Kung ang nasawi ay may pinsala sa ulo, panatilihing mabagal ang daloy. Secure at monitor, isecure ang catheter at tubing gamit ang tape, at subaybayan ang site para sa anumang pamamaga o pagtulok. Tandaan, ang pagsisimula ng IV ay isang kasanayang nangangailangan ng pagsasanay at katumpakan. Ngunit sa tamang pagsasanay, maaari kang maging eksperto at makapagligtas ng mga buhay sa larangan ng digmaan. Ang iyong kakayahang magsimula ng isang IV ay maaaring maging susi sa pagtulong sa isang nasugatan na kasama na mabuhay. Securing and maintaining the IV, guarding the lifeline. Pag-secure at pagpapanatili ng IV, pag-iingat sa lifeline. Matagumpay naming naipasok ang IV catheter, ngunit hindi pa tapos ang misyon. Ngayon, kailangan nating isecure ang IV, subaybayan ang daloy, at sa huli ay alisin ito ng ligtas. Checking and adjusting flow, the lifeline's rhythm. Pagsuri at pagsasaayos ng daloy, ang ritmo ng lifeline. Ang IV drip chamber ay parang metronome, na pinapanatili ang beat ng fluid delivery.
Siguraduhin na ito ay dumadaloy, hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mabagal. Gusto mong makakita ng mga individual na patak, hindi isang tuloy-tuloy na stream. Kung ang nasawi ay may pinsala sa ulo, ayusin ang clamp upang mapabagal ang daloy sa humigit kumulang 10 patak bawat minuto. Monitoring the site, vigilance is key. Pagsubaybay sa site, ang pagbabantay ay susi. Panatilihin ang malapit na mata sa lugar ng pagbubuhos, tulad ng isang bantay na nagbabantay sa paggalaw ng kaaway. Maghanap ng mga palatandaan ng paglusot, kung saan ang likido ay tumutulo sa mga nakapaligid na tisyo sa halip na sa ugat. Ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, pamumula, lamig, at pananakit. Kung makikita mo ang mga palatandaang ito, kakailanganin mong alisin ang IV at magsimula ng bago sa mas mataas na punto sa braso. Secure in the IV, pag-secure ng IV. Ngayon, siguraduhin nating mananatili sa lugar ang lifeline na ito. Isipin ang pag-secure ng tulay ng lubid sa isang bagyo, kailangan mo ito upang maging matibay at maaasahan. I-tape ang catheter hub, maglagay ng 2 piraso ng tape sa hugis na X sa ibabaw ng hub, kung saan kumukonekta ang catheter sa karayom. I-tape ang adapter, isecure ang adapter, kung saan kumukonekta ang tubang sa catheter, gamit ang isa pang strip ng tape. Maaari kang magdagdag ng gauze pad para sa karagdagang proteksyon. Gumawa ng loop sa tubang malapit sa catheter at i-tape ito pababa. Ito ay gumaganap bilang isang buffer na pumipigil sa aksidenteng paghila mula sa pagtanggal ng catheter. Iposisyon ng bag, isabit ang IV bag na mas mataas kaysa sa puso ng biktima upang hayaang gawin ng gravity ang trabaho nito. Kung hindi mo ito maisabit, ilagay ito sa ilalim ng kanilang ibabang likod, siguraduhing puno ang drape chamber upang maiwasan ang pagpasok ng mga bula ng hangin sa ugat. Removing the catheter, the final step. Pag-alis ng catheter, ang huling hakbang. Kapag oras na upang alisin ang IV, sundin ang mga hakbang na ito. Itigil ang daloy, higpitan ang salansan upang ihinto ang likido. Alisin ang tape, maingat na alisin ang tape na nagse-secure sa loop, adapter, at catheter hub. Bawiin ang catheter, dahan-daang bunutin ang catheter sa parehong anggulo kung saan mo ito ipinasok. Linisin at takpan, panasan ang site gamit ang alcohol pad at lagyan ng benda. Ito ang mga mahalagang turo ni Colonel Cesar Almer Candelaria, Lead Combat Surgeon sa Zamboanga Siege 2013 at Marawi Siege 2017. We have reached the point na we have identified all injuries sa ating casualty. So one of the cornerstone of life-saving is instituting volume replacement, yung tinatawag natin na IV, intravenous insertion. So what we do now is gagawa tayo ng access sa ating vein so that we can institute ano yung mga binibigay dyan. Number 1 is fluids, second is possibly medications, and then third is yung ating mga electrolytes. Tandaan, ang pagsisimula at pagpapanatili ng IV ay isang kritikal na kasanayan sa combat medicine. Ito ay tulad ng pagiging isang medic sa front lines, na nagbibigay ng mga likidong negal iligtas ng buhay sa mga sugatang sundalo. Sa pagsasanay at atensyon sa detalye, maaari mong master ang kasanayang ito at gumawa ng isang tunay na pagkakaiba sa larangan. Ang pagsasanay ngayon ay nakatuon sa isang kritikal na kasanayang negal iligtas ng buhay, IV insertion. Tandaan, sa kaguluhan ng labanan, ang iyong kakayahang itatag ang lifeline na ito ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan para sa isang sugatang kasama. Patuloy na maasa ang iyong mga kasanayan, magsanay ng may kasipagan, at huwag maliitin ang epekto na maaari mong gawin. Hindi lang kayo mga sundalo, kayo rin ay mga manggagamot, tagapagtanggol, at sagisag ng pag-asa sa larangan ng digmaan.